Mga katambay, mga kababayan, nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po, para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po ang inyong lingkod dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa ating lahat, saan man sulok ng ating bansa, o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayong lahat, mga kababayan. Ito po, umpisa na po natin, komentuhan po natin ito pong pagiging dismayado po, mga tambay. Ang dalawang senador, mga tambay, dito po sa impeachment ng Vice President, mga kababayan. Gigil na po talaga yata sila na ma-impeach ang Vice President. Pero nagkaroon po kasi ng botohan, nagkaroon po kasi ng motion si Senador Cayetano, na sa nakita kasi ni Senador Cayetano na hindi naging tama ang proseso ng impeachment sa Kamara. Sa tingin ni Senator Cayetano ay may nilabag na konstitusyon ang Kamara, mga tambay. Napakaraming paglabag. Kaya po ibinalik po nila muli sa Kamara, mga tambay. Ibinalik po nila ang impeachment ng Vice President. Ito po ang Article of Impeachment ng Vice President sa Kamara. Dahil nga dito sa sinasabing napakarami yata nilang nilabag na konstitusyon ng Kamara sa pagsampa o proseso ng impeachment ng Vice President. Totoo naman po yun. Di po ba? Kaya po dismayado po si Senadora Risa Hontiveros at si Coco Pimentel, mga katambay. At siyempre po, sinabi po ng mga senador ay kailangan din daw po ng komunikasyon ng papasok na 20 Congress dito po sa impeachment ng Vice President. Bakit kaya, mga katambay? Bakit kaya, mga kabay? Kung totoo po ang binibintang nilang korupsyon sa Vice President, bakit po nakakapalpak-palpak, mga kabayan? Bakit kaya? Dahil nga hindi totoo. Puro gawa-gawa lang. Paninira. Hindi po ba? Ito po, unahin po natin pakinggan si Coco Pimentel na paalis na po. Hindi na po ito senador pagpasok na 20 Congress. Kaya po naggigil po eh. At ngayon po, dismayado. Pakinggan po natin si Coco Pimentel. No, wala kami responsibility doon sa ambiguous motion na yun. Kung ano man ang effect nun, sila ipa-explain natin. But this has been a very disappointing night for the Senate. So how would you describe this line sa decision ito? Well, ako'y nalulungkot, pero may saving grace na lang siguro tayo na may pinadala rin ang summons at sasagot pa rin ang impeached officer within 10 days from tomorrow. Pero pwede po bang pagpatin yan sa next Congress sa 20th? I-address na natin yung tanong sa 20th Congress. Basta sa point of view ng 19th, given the wording na motion na in-approve nila, mukhang sa point of view ng 19th Congress Senate na pwedeng ipasa sa 20th Congress Senate. Pero kung tatanggapin ng 20th Congress Senate, sila ang sasagot. Yan, hindi pa contradicting yan kasi sinabi na niyo ng mga kasama niyo. Hindi yan binding doon sa 20th Congress, either House or Hindi ba contradicting din sa sinabi niyang dinismiss na nila? Tapos, interpretation nila, ipapasa nila. Pero so yung return to sender, hindi ba, katumbas ng pinaikutan lang yung dismissal? Alam mo, walang konseptong return to sender sa mga legal proceedings. Sa postal office meron, pero Ang tanong natin, totoo bang mininakaw na pondo ang Vice President? Di po ba? Ang mga magnanakaw ay mismo yata yung nag-i-impeach. Hindi kaya. Lalong-lalo po ang mga senador yata at mga congressman. Dahil diyan po nagsisimula ang korupsyon sa Senado at sa Kongreso ayon sa Vice President. Di ba? At pakinggan naman po natin si Senadora Risa Hontiveros. Dismayado din po, mga tambay. Unbelievable. Marami. May we get the results? With 18 affirmative votes, 5 negative votes, 0 abstention, the motion of Senator Cayetano is carried.
Salamat po, Mr. Presiding Officer. I strenuously vote no to the motion. The wording of the approved motion introduces unnecessary ambiguity to the already politically charged proceedings. Ang return po ay pagsauli o pagbalik. Sa usapin ng judiciary, nire-remand ang kaso pabalik sa lower court for further proceedings. Kaya po, I cannot accept this kind of wording. It is dangerous and disingenuous, particularly when the rules of court have suppletory application. The same purpose could have been achieved by merely asking the House prosecutors to file a compliance and clarify certain issues. Wala pong remand o return sa konstitusyon. Ang obligasyon natin, try and decide. Isa po itong kabalintunaan, Mr. Presiding Officer. Isa daw kabaliwan, mga tambay. Totoo po bang korap ang Vice President? Ang layunin naman po talaga ni Risa Hontiveros yata ay talagang i-impeach ang Vice President. Di po ba? Hindi naman po makita ang katotohanan kung sino talaga ang tunay ng mga magnanakaw ng pera ng bayan. Siyempre po may plano po yata tumakbo presidente yan. At hindi niya po kayang talunin ang isang Vice President sa malinis na halalan. Kaya kailangan i-impeach. Hindi po ba? At ito po mga tambay. Ito po ang nangyari po diyan eh. Kaya po pumirma na impeachment ang mga congressman. Ito po ang dahilan. Isa po sa dahilan ito, mga tambay. Kaya napapirma po na impeachment. Kaya po dapat ibalik sa kanila eh. Dahil yung proseso na impeachment ay nalabag nila. Nilabag po nila ng mga congressman o itong House of Representatives. Di po ba? Kaya mainam po yung ginawa ni Cayetano. Dahil nga po ang ginawa nila impeachment sa Vice President ay pera-pera lang yata. Hindi po ba? Ito po ang mga umuugong dyan, mga tambay. Yung ginawa po nila dyan. Pakinggan po natin ito. Ito po. Tingnan natin. Ito po muna. Yung patong-patong po muna. Patong-patong, mga tambay. Patong-patong na kasong kriminal ang kinahaharap ngayon ni House Speaker Martin Romualdez at mga kaalyado dahil sa umano'y 241 billion peso insertions sa 2025 national budget. 12 counts ng falsification of legislative documents at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act sa Ombudsman ang inihain ni dating Speaker na si Pantaleon Alvarez kasamang Citizens Crime Watch at iba pang individual. Bukod kay Romualdez, kasama rin sa reklamo sina House Majority Leader Manix Dalipe, nagbitiw na Appropriations Committee Chair Zaldico, Acting Appropriations Chair Stella Kimbo at iba pa. Matatandaang naghain ng reklamo sa Korte Suprema ang grupo ni na dating Executive Secretary Vic Rodriguez para ideklarang unconstitutional ang 2025 budget. Wala pang pahayag dito si Romualdez. Patong-patong. Kaya, yan ang tambay. Sino po ba talaga ang tunay na magnanakaw na dapat pong dapat mong ma-impeach, mga tambay? Sino po ba? At paano po ba ma-impeach ang isang speaker? Sige nga. Sa dami. Sa dami po, di po ba? Sa dami ng karga-arga po ng speaker, mga tambay, na napakaraming issue ng korupsyon. Ito pa po, mga tambay. Tingnan po natin ito. Meron pa eh. Labagyan sa saligang batas. Hindi biro ang halaga ng pondo na umano'y nawawala sa kaban ng bayan dahil sa korupsyon. At ang sinisisi rito ni Vice President Sara Duterte, si House Speaker Martin Romualdez. Anya, sobrang laki na ng halagang nakurakot. Kaya kahit palitan pa si Romualdez, hinding-hindi na maibabalik ang ninakaw niya sa bayan. Si Jason Rubrico sa balita. Sunod-sunod ang maanghang na pahayag ni Vice President Sara Duterte mula sa isyu ng korupsyon na kinasasangkutan umano ni House Speaker Martin Romualdez, patutsada ng anak
ni Representative Benny Abante hanggang sa investigasyon ng kasalukuyang administrasyon laban sa kanyang mga kaalyado. Walang kumpirmadong impormasyon si Vice President Sara Duterte kaugnay ng umano'y pagpapalit kay House Speaker Martin Romualdez. Pero git niya, huli na ang lahat kung ito man ay mangyari dahil malaki na umano ang nakurakot ni Romualdez sa pondo ng bayan. Wala akong information. Wala akong information sa document na pagpapalit kay Romualdez. I don't think that is relevant right now dahil the damage has been done. Ang laki na ng pagkakamali at korupsyon na ginawa nila sa budget natin. So palitan pa natin si House Speaker Romualdez. Hindi ka natin makakayag yung pera na wala dahil sa korupsyon. Itinanggi ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang kumakalat na Palace Memorandum na nagsasabing balak umanong palitan. Nakita niyo po mga tambay, kahit po palitan ng speaker ay hindi na po maibabalik ang mga ninakaw daw po nito. Na isang damukal na ang ninanakaw ayon sa Vice President sa kaban ng yaman sa taxpayer, mga kababayan. Pero nananatili pa rin po speaker at kailangan pong i-impeach ang Vice President, mga kababayan. Ito pa. Ito pa yung mga kasama sa mga nagnanakaw daw ng pera ng bayan. Kaya kailangan po ibalik talaga ang usapin sa impeachment sa Kongreso. Dahil nahandyan po napakaraming magnanakaw po, mga kababayan. Hindi kaya. Ito pa po mga tambayan, isa pang magnanakaw na hindi po halal ng bayan. Napakarami po nilang magnanakaw yata talaga riyan. Lisa Marcos, naalala mo? Nagpadala ka sa akin ng video? Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Pinakita mo ang muka ng tao doon sa video message mo. She's been working with us for the longest time. We trust her. You sent me written instructions about money. Millions a month. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd. Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd. Wala ka ngang posisyon sa gobyerno, namimigay ka ng pera ng gobyerno eh. Sisirain mo yung tangal na mga kasama ko sa office of the Vice President. Sasabihin niyo sa mga tao, nakaw yan, confidential funds yan. Niwala nga kayong isang proof na confidential funds yan. Naniwala lang kayo sa isang babae na ang pangalan ay Gloria Mercado na nagsabi confidential funds yan, na hindi nyo nga nilabas na wala pang confidential funds, meron ng white envelope. Kasi 2022 pa lang, may utos na ng pera sa DepEd. Lisa Marcos, naalala mo? Yan po mga tambay. Napakarami po. At ganun din po ang speaker mga tambay. Isang damukal na issue ng pera ng bayan ang pinasabog po ng Vice President. Pero wala po silang reaksyon dyan at hindi nga nila kinakasuhan ng Vice President na yan po ay fake news. Mga tambay, walang investigasyon po dyan. Yan po ang napakalaking issue ng korupsyon sa ating bansa. Ito pong institusyon na ito. Kasama po ang First Lady ayon sa Vice President. Grabe po sila. Kagagahaman. Kaya dito po, dismayado po. Yung mga talagang gustong-gustong pagtakpan ng issue ng korupsyon ng binagoong Pilipinas, ang institusyon ng Kamara at Senado, na kay lalaki, lalong-lalo ang isang speaker ng tinatawag na tambaluslos ng Vice President. Nakita niyo po? Grabe. Ang nagtataka lang tayo. Napakarami na po inisinampa na kaso. Pero wala pa pong tugon, pati po ang ombudsman.
dito sa speaker na ito. Wala pa po. Yung sinampa po sa Korte Suprema na usapin dyan sa BICAM, dyan po sa GAA, yung 2025 National Budget, at isinampa rin po yung reklamo na yan sa Ombudsman sa ginawa po nila na patong-patong na paglabag sa batas at patong-patong na korupsyon po ang issue nila. Pero wala pa pong tugon dyan ng Ombudsman. Magre-retiro na nga po ang Ombudsman Martires. Ay mukha pong kasama na po sa kanya po pagre-retiro ang issue ng korupsyon ng 2025 National Budget, mga kababayan. At ganun din po sa Korte Suprema. Nakatulog na rin po dyan sa mga issue na yan ng korupsyon ng House of Representatives. At kasama po dyan ang Senado dahil magkasama po yan, lalong-lalo po sa BICAM pagdating sa ating pondo. Ayan. Kaya nga po dismayado si Coco Pimentel at si Risa Hontiveros. Dismayado, mga kabayan, kasi ibinalik po sa Kamara. Pag ibinalik po sa Kamara yan, delayment. Kasi napakarami kasing issue na talagang ang ginawa nilang impeachment sa Vice President ay talagang ginamitan po ng pera. Bakit po? Di po ba? Yung pondo ng mga congressman, di po ba? Ay sinaalang-alang po dyan. Kung hindi ka pipirma, baka ang iyong pondo sa iyong opisina ay hindi mo makuha kung hindi mo pipirmahan ang impeachment ng Vice President. Di po ba? Yan po ang pumutok dyan. Napakaraming congressman na nagpatotoo niyan. Kahit po kaalyado nilang congressman, nagpatotoo para ma-impeach po ang Vice President. At talaga pong matindi po ang impeachment na yan. Kauna-unahan pang nag-impeach dyan ay ang anak ng Pangulong Marcos na si Sandro Marcos. Siya po ang kauna-unahang nag-impeach sa Vice President, si Sandro Marcos. Real talk. Di po ba? Ganyan po katindi ang politika. Dahil kailangan pagtakpan po ang korupsyon, pati ang nanay niya. Hindi po ba? Pati ang nanay kasi ni Sandro Marcos, ang congressman, Sandro Marcos, ay kailangan po kasi pagtakpan ang issue ng korupsyon ng nanay niya sa DepEd. Kung hawak po ang ebidensya ng Vice President sa nanay niya, may mga video recorded pa. At dokumentado po na talagang sumasalok ng pera ang isang First Lady sa ahensya ng DepEd. Ibang klase. Nagpapamigay ng pera galing sa DepEd. Pera ng taong bayan. Isang hindi halal ng bayan. First Lady. Unbelievable. Kaya kailangan i-impeach nila sa Kongreso ang Vice President. Di po ba napakabilis nga nilang in-impeach? Gamit ang pondo ng bayan. Di po ba? 200 plus ang pumirma sa impeachment. Ang kapalit daw po nito ay ang mga budget na hindi bababa sa 150 million pesos na pondo. Di po ba? Siyempre kasama na dyan yung mga ayuda. Di po ba mga ayuda? Di po ba? Kaya po dismayado po si Coco Pimentel at si Risa Hontiveros. Kasi hindi po nila mamamadali. Kasi, di ba ano sabi? Kakayanin daw po nila ng 19 days na pabagsakin, i-impeach ang Vice President. Kasi nga, layunin po nila yon. Hindi naman po layunin nila makita ang katotohanan kung sino ang talagang magnanakaw. Magnanakaw ba talagang Vice President o hindi? Hindi naman yan ang layunin ng mga senador na yan eh. Real talk. Ang layunin po niyan, matanggal na, sipain na at mawala na sa pagiging politiko ang isang Sara Duterte nang hindi na makatakbo kahit anong posisyon sa gobyerno. Kaya nga i-impeach. Dahil pagka ikaw ay na-impeach ng mga magnanakaw, kawatan, hindi naman po lahat, pero karamihan po dyan mga magnanakaw di umano sa pera ng bayan. Hindi kaya? Yan, katulad po niya, no? Ano aasahan mo kay Risa Hontiveros? Sumusuporta yata sa mga kaliwa yan. Di po ba grupo pa yata na akbayan yan? Hindi po ba?
Nagtatanong lang si Kamanong, ano asahan mo dyan? Galit na galit yan. Dahil unang-una may ambisyon maging presidente rin yata yan. Hindi po ba? At lalong-lalo si Coco Pimentel. Ibang klase po yan. Taga Mindanao pa yan. Ibang klase, di po ba? Ibang klase po yan. Hindi po balimbing yan. Hindi rin po hudas yan. At lalong-lalong hindi po mukhang pera yan. Si Coco Pimentel, hindi po ba? Kaya nga asawa niya nabigyan niya ng pwesto sa administrasyon. At syempre, gigil na masama sa impeachment sa 19th Congress. Bakit kaya? Dahil meron kayang under the table involvement katulad na nangyayari sa Kamara? Pumirma ka lang, magkakapondo ka, mabibigyan ka ng napakalaking pera, budget, na hindi bababa sa 150 million. Ganon din kaya? Dahil malapit nang umalis, ilang araw na lang, wala na sa Senado ang isang Coco Pimentel. Pero gigil na gigil sa impeachment ng Vice President. Pero ang totoo po na mga magnanakaw, yung pong pinalabas po natin at ng Vice President, yung sinasabi ng Vice President, kahit matanggal man sa pwesto ang isang speaker, kailanman sa dami ng ninakaw nito sa taong bayan, hindi niya na maibabalik ito. Kailanman. Kahit wala na siya sa pagiging speaker. Di po ba? Lalo na kung hindi pa siya matanggal sa speaker. Di lalo na dadami pa ng dadami ang nanakawin nito di umano. Hindi po ba? Dahil nga po, naging speaker ka ng 3 taon, isang damukal na ang nanakaw ayon sa Vice President ng speaker. Isang damukal na. Mananatili ka ba na namang speaker? Isang damukal na naman ang idadagdag mo sa iyong nanakawin. Hindi kaya? Kaya kailangan nilang impeach ang Vice President. Kaya nga lang po, hindi po nila ito magawa ng mabilis sa Senado. Dahil po, nahandyan po ang puwersa kahit papaano po, ay may puwersa po dyan ang Vice President. Dahil alam naman po ng mga senador kung sino talaga ang magnanakaw. Kasama po yata sila ron. At ito pong pinalalabas po natin na pahayag ng Vice President, lahat po ng kanyang sinasabi, tinuran sa kanyang mga interview, pahayag, expose, ay dokumentado po. Lahat po ay may dokumento na hawak ang Vice President sa mga anomalya ng corruption na ibinibintang sa kanya. Lalong-lalo na po sa DepEd. Di po ba? Yung kanyang DepEd na hinawakan niya. Binigyan po siya dyan ng isang damukal na issue ng corruption daw niya. Pero ang totoong mga magnanakaw sa DepEd, nung panahon niya, ay yung sinasabi niyang tambaluslos, Saldico at ang First Lady na patong-patong ang inilalagay ng speaker at Saldico daw dyan na extraordinary. 2023 national budget na proposal ng Vice President sa DepEd o proposed budget niya ay pinatungan at dinagdagan ng 10 billion na walang kontrol ang isang Vice President. Sila ang may kontrol. Ganon din ang ginawa nila ng 2024 proposed budget ng Vice President. Dinagdagan na naman nila ng mahigit 5 billion daw. Nakita niyo po? Nahandyan ang isang damukal na korupsyon pero walang nag-iimbestiga ni isang politiko. Wala. Bakit? Sila yung mga magnanakaw. Hindi ang Vice President. Kaya lang nila pinupolitika ang Vice President. Kasi hindi nila magugusto maging presidente yan dahil malilintikan sila lahat. Lalong-lalo na ang nakaupo po ngayong Pangulo dahil sa ginawa niyang pagtitrador at paghuhudas sa ating bansa at paghuhudas sa isang dating Pangulong Duterte na hindi mo man lang binigyan ng proseso o due process ng batas sa ating bansa. Ipinatapon mo, pinadukot mo sa mga kapulisan. Kidnapping ang lumabas dyan ayon sa mga investigasyon ng mga eksperto. Kidnapping, pinatapon mo gamit ang pera daw ng taong bayan, pati eroplano. Tayo pa nagbayad para madala sa Netherlands, sa The Hague, sa ICC. Matindi po yan. Iba po, pakatradoran po yan.
pagtataksil po yan sa ating bansa at sa ating bayan at lalo-lalo sa isang Pilipino. Di po pa at dating Pangulo pa. Paguhudas po yan. Kaya hindi nila magugustuhan maging presidente si BP Sara dahil lahat po sila, kung meron lang tayong bitay, lahat po yan ay mabibitay sa kanilang pagnanakaw at kataksilan sa bayan. Hindi po ba? Yun po ang totoo, real talk. Hindi po ang Vice President ang may anomalya ng korupsyon at kung ano-ano pang binibintang nila. Walang anomalya. Dokumentado. Sila ang napakaraming anomalya na sasagutin sa taong bayan at sasagutin nila pagdating ng tamang panahon sa pamilya Duterte. Lalong-lalo sa ginawa nila sa dating Pangulong Duterte at sa Vice President na tinamnan nila ng mga issue ng korupsyon. Gawa-gawa. Yan. Ano sabi ng Vice President? Yung impeachment niya, dinala niya sa envelope, confidential envelope, kay Gloria Mercado. Nasaan na si Gloria Mercado? Hindi nyo nga nilabas. Pati ang mga envelope na sinasabi. Kasi nga hindi totoo. 2022 pa lang, yung envelope na handyan na yan. Di po ba? Kaya malilintikan po yan. Kaya hindi po gugustuhin ng mga senador na pumutok po yung issue na yan. Kasi marami pong madadamay. Di po ba? Puputok po. Kaya nga po yung sinabi ng Vice President, magiging madugo yung bloodbath. Di po ba? Magiging madugo yan. Kasi damay-damay po sila dyan. Yung mga senador, yung mga congressman, mga senador na magnanakaw, mga congressman na magnanakaw, di umano, madadamay lahat yan, madugo yan. Damay-damay na, pati po ang First Lady, kasama riyan. At hindi lang po ang Pangulong Marcos. Napakarami po nila, mga politiko na damay, pati ang First Lady sa korupsyon sa ating bansa. Mula nung pumasok po ang binagong ang Pilipinas. Kaya nga po, nakita nyo po, ibinalik sa kanila. Di po ba? Damay-damay. Kaya, palibasa ito si Coco, paalis na yan eh. Paalis na yan. Wala nang mawawala sa kanya. Dito naman kay Risa Hontiveros, kailangan niya ma-impeach ng mabilis ang Vice President para matapos na ang problema nila. Tapos na! Pati ang problema ng Kongreso ay tapos na! Dahil marami siyang kaalyado riyan. Di po ba nahandyan nga po ang Akbayan, party list? At nahandyan din po ang sinasabi nga dating na-involve sa kaso ng pulburon at may kaso pa rin yung mahilig sa saba. Di po ba? Sila at sila rin ang nag-file ng impeachment yan ng Akbayan, ng grupo nila. Pero siya rin ang hahatol ng isa ring grupo na Akbayan na si Risa Hontiveros. Di po ba bias? Grabe, no? Yung grupo nila nagsampa ng impeachment, pero siya rin mismong senador, nakagrupo na Akbayan ang hahatol ng impeachment. Di po ba? Ibang klase, no? Only in the Philippines. Dahil sa kaswapangan, kagreedy, sa kapangyarihan. Di po ba? Ganyan sila. Kaya nga sinasabi ni Kamanong, nagsama-sama na po ang lahat ng masasama at magnanakaw sa ating bansa, di umano, ay nagsama-sama nitong 19 Congress. Hindi po ba? Di po ba? Lahat ng kawatan, mga magnanakaw. Di po ba? Isinama na nila lahat, mga kakaliwa, mga oligarko, di umano. Mga media, hindi naman lahat. At ang mga men in uniform, hindi naman lahat. Karamihan na may mga estrella. Di po ba? Nagsama-sama na. Ibang klase. Kaya po napakarami natin natuklasan na napakarami palang masasamang tao na politiko at men in uniform, di umano at media sa ating bansa. Nasaksihan natin nung pumasok po ang binagoong Pilipinas. Ganun po pala kalala ang problema ng ating bansa. Lalong-lalo po sa mga masasamang politiko. Grabe po pala, napakarami po palang masasama, mga magnanakaw, di umano ng mga politiko sa atin dahil sa kapangyarihan, pera. Di po ba? Nakakalungkot.
Kaya dito po mga tambay, mamadaliin naman yan. Tingnan naman po natin kung ano po ang gagawin ng mga congressman. At lalong-lalo po ang napakaraming issue ng korupsyon na tinatawag na tambaluslos. Na talagang kontrolado po niya lahat ang issue, pati ang kanyang mga kaso na isinampa sa ombudsman at ang reklamo sa Supreme Court ay kontrolado niya. Dahil hanggang ngayon na hindi naglalabas ang Korte Suprema ng desisyon at ganun din ang ombudsman. Di po ba? Nakapris, nagyeyelo, napakatigas. Kaya po hindi nila mailabas ang desisyon. Hanggang kailan kaya nila ito patitigasin at uupuan ang mga kaso na isinamparian. Darating na naman ang 2026 national budget. Hindi pa tapos ang usapin ng korupsyon sa 2025 national budget dahil inuupuan, nagyeyelo, nakapreser. Hindi po ba? Pero yung impeachment ng Vice President na walang korupsyon, minamadali. Kaya ang tanong ni Kamanong, sino ba talaga ang tunay na mga magnanakaw sa ating bansa? Sino? Ang institusyon po ba? Senado, Kongreso, First Lady, Pangulong Marcos, o ang Vice President? Sino po ba ang mga tunay na magnanakaw, mga kababayan? Sino kaya? Di po ba? Hindi naman lahat ng congressman at senador, mabibilang mo pa rin. Meron ka pa na mga aasahan dyan ng mga takot magnakaw. Magnakaw ng malaki. Hindi kaya. Yan lang po yun. Takot magnakaw ng malaki. Hindi kaya. Ibang klase, no? Mga kabayan, yan po ang ano po ang mahihita nito, mga tambay. Wala naman tayong mahihita rito kay Coco Pimentel at kay Risa Hontiveros. Yan po ay wala naman po inatupag yan. Sa buong panunungkulan ng isang Risa Hontiveros ay nakatutok lang po yan sa mga Duterte. Kasama na po sila Kibuloy, sila Bantag, si Roque. Yan po mga tinutukan yan. At siyempre po, ito po, sa Vice President. Ano asahan mo rin sa tao na yan? Wala naman po magandang ginawa ang mga yan. Nahandyan ang problema ng bansa, kahirapan. May pagtugon po ba sila dyan? Yung sinasabi nga nila, dagdag kita o dagdag sweldo sa ating mga manggagawa. Wala. Ipinako na nila. Nakapako na. Hanggang pangako na lang yan dahil nakapako na. Hindi po ba? Yan po mga kabayan, ang pagkadismaya ni Coco Pimentel at ni Risa Hontiveros. Ang tanong po natin, tayo po mas higit na dismayado sa kanila. Dahil mismo sila yata ang mga tunay na mga magnanakaw sa ating bansa, pero nananatili silang kala mong kaililinis na parang mga tupa na walang tinatagong pagnanakaw. Dahil gamit po ang media, hindi naman po lahat ng mainstream media, na pilit po silang pinapuputi at pinabubuti sa ating mga Pilipino at pinasasama ang mga Duterte. Di po ba? Ganyan po katindi ang media sa atin. Hindi naman lahat. Yung mga makasalanan, yung mga may issue ng isang damukal na korupsyon, pilit itinatago at itinutwist ng mga malalaking mainstream media yata sa ating bansa. Ganyan po katindi. Dahil nga nagsama-sama na sila. Ito pong 19 Congress at ito pong binagoong ang Pilipinas. Pagpasok po, nakita naman po natin magmula sa Pangulo na hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Walang utang na loob na itinatanaw. Sa kabila ng binigay sa kanya ng pamilya Duterte, naipalibing pa ang kanyang ama at naipanalo pa siya bilang Pangulo dahil sa isang Vice President Sara Duterte. Pero ano lang ang iginante ng isang Marcos? Ipatapo ng kanyang ama. Ipa-impeach ang kanyang ang isang Vice President na napakalaking tulong ang naibigay sa kanya para sila'y makabalik sa kapangyarihan. Ganyan po talaga. Yung sinasabing pag may dugo, nasa dugo kasi nila yan, nananalaytay ang ganyang klaseng dugo, mga kababayan. Kung ano man ang tawag dyan, kayo na po makapagsasabi kung anong klaseng dugo ang nananalaytay sa pamilya nila. Sa Araneta, sa Romualdez, at sa Marcos. Anong klase kaya mga dugo meron niya mga yan?
Nagtatanong lang si Kamanong. Maraming salamat po sa mga gusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa mga gusto po tumatangkilik po ng ating Tambayang Makabayan. Maraming salamat po mga kababayan. At thank you rin po sa ating mga subscribers. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. Ingat po kayo. Maraming salamat. At thank you rin po at shoutout po sa mga nagbibigay po ng biyaya at tulong sa inyong lingkod. Shoutout po. Maraming salamat po. Kingston 123 ng Hong Kong. Eric Hercio ng Canada. Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA. Gina Ray Solid DDS ng Berlin, Germany. Julieta Celona ng Sydney, Australia. Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan. Si Jem Aris ng United Arab Emirates. Jovelyn Watanabe ng Japan. Ako si Pilam. Annie Joe. Teodorico Erguisa Jr. Si Arfel Villacorta. Wills Bubbles 5697. Si Rosalina Team 888. At si Michelle Yamaguchi Vlog. Maraming salamat po sa mga biyaya po na inyo pong pinagkakalob. Ingatan nawa po kayo. Maraming salamat po. At syempre po yung dasal at panalangin po natin. Huwag po natin kalimutan na isama po natin sa ating mga dasal na maingatan po ang pamilya Duterte at makabalik na po sa lalong mabilis sa ating bansa ang dating Pangulong Duterte. At tayo rin po mga kabayan, ingat po. Paalam po muna. Ingat po. Bye-bye.